O ano nangyayari dito? Bakit knockdown tong isa? Nagtapang-tapangan ang payat naman. Umiral na naman yung init ang ulo mo, no? Huwag mo naman saktan tong aso natin. Ano ka ba? Sino na lang ang kikilos dito kung mababali ang mga buto nito? Naku, mag-isip ka naman. Mapapakinabangan pa natin tong batan to eh. Wala talagang kwenta yung lumalabas sa bibig mo. Makalis na nga, baka mapatay ko pa yung hinayupak na yan. Taon 2008. Masbate, mainit ang sikat ng araw nang tumigil ang sinasakyang tricycle ng mag-asawang sina Manuel at Jinky sa tapat ng isang maliit na sari-sari store. Bumaba sila doon, bitbit ang kanilang mga bagahe, at pagkatapos ay sinuyod ng tingin ang buong paligid. Saan ba banda rito ang bahay ng tiyahin mo, Manuel? Hindi ko rin alam eh. Matagal-tagal na rin kasi mula nung huli akong pumunta rito. Bukod pa ron, medyo malaki na rin ang pinagbago ng lugar, ng mga daanan, at higit sa lahat, dumami ng kabahayan. Pero huwag ka mag-alala, nag-reply na sa akin si Manang Inday. Pupuntahan niya raw tayo rito, kaya maghintay na lang muna tayo ng ilang minuto. Buti na lang may tiyahin ka na matutuluyan natin dito, no? Kung wala, baka magtitiis na naman tayo sa buwan ng upa. Tapos, kung hindi makakapagbayad, ipagtatatapon na naman ng landlady ang mga gamit natin sa kalsada. Ang masasabi ko lang, medyo maayos-ayos ang mga paupahan dito sa Masbate. Kumpara dun sa inupahan natin sa Siquijor. Bukod pa ron, mababait at mapapakiusapan ng mga tao rito. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi na natin dadanasin yung mga panggigipit ng landlady o nino man. Magbabagong buhay na tayo rito. Malayo sa ingay at higit sa lahat, walang mapanghusgang mga mata. Siya nga pala, nagugutom ka na ba? Gusto mo bang kumain muna? May nagluluto ng barbecue ron sa unahan. Baka gusto mo. Busog pa ako eh. Tsaka wala akong ganong kumain. Medyo nahihilo pa kasi ako sa biyahe natin eh. Sigurado ka? Umupo ka na lang kaya muna rito. Ibibili kita ng candy para mawala na rin yung nararamdaman mong pagkahilo. Pinaupo ni Manuel si Jinky sa isang mahabang upuan sa gilid lamang ng tindahan, tsaka binilhan ng candy at tubig. Galing pa sila sa Siquijor, bumiyahe ng napakalayo para lang matakasan ang mapait nilang karanasan doon. Mga mapapait na alaala at higit sa lahat ang mapanghusgang mga mata. Napahinto sa pagtingin-tingin sa paligid ang dalawa nang mamataan ang isang matandang babae na kumakaway papalapit sa kanila. Nakasuot yon ng bulaklaking bestida habang bitbit ang mahabang sandok. Manuel, anak, ang laki-laki mo ng bata ka. Ikaw na ba yan, ha? Wala pa rin po talaga kayong pinagbago, Manang Inday. Ang ingay-ingay niyo pa rin, ang sigla, at higit sa lahat, walang kupas ang ganda. Abay, siyempre, pumuti lang tong buhok ko sa ulo pero yung ganda ko hindi nagbabago. Tingnan mo, paklapak. Pwede pang ipanlaban sa Miss Universe. Naku, bumanat pa. Di ba kung beauty queen ka, dapat mabilis kang kumilos? Subukan nga natin. Paano ba? Ay, oo. Tumakbo nga kayo mula rito papunta ron. Tingnan natin kung pwede pa talaga kayong ipanlaban sa Miss Universe. Ay, yun lang ang problema. Masakit ang tuhod ko ngayon. Pas muna tayo sa Miss Universe na yan. Sus, wala naman pala kayo eh. Kung hampasin kaya kita nitong sandok ko, makita mong bata ka. Biro lang, kayo naman. Tumaas na naman kaagad ang BP nyo. Ang gusto ko lang naman pong sabihin ay mas bagay sa inyo Miss Masbate kesa sa Miss Universe. Kasi wala maganda rito sa Masbate, kayo lang. Yun po yun. Tsaka, kayo po ang pinakamaganda kong tiyahin sa balat ng lupa. Bakit? May balat ba ang lupa? Ha? Hindi ko rin po alam. Meron siguro. Isa nga po pala. Si Jinky po, asawa ko. Jinky, si Manang Inday. Yung sinasabi ko sa yung nakatatandang kapatid ni nanay. Magandang tanghali po, Manang Inday. Abay, may asawa ka na pala, Manuel. Nako, swerte mo naman at nakabingwit ka ng napakagandang babae. Buti talaga may pumatol pa sa'yo kahit nakaka-high blood yung biro mo. Ay, magandang tanghali rin. Ang ganda mo naman. Malas mo lang talaga at napulot mo tong pamangking kong mukhang unggoy. Wow, unggoy. Sakit naman nun, tiya.
Grabe, kung makapanlait, parang hindi niyo ako kadugo. Huwag ka na magreklamo. Ang importante ay patas na tayo. Maingay ba ako? Pasensya ka na. Ganito talaga ang lahi namin. Walang tigil ang bunganga. Hindi naman po sobrang ingay. Para lang pong pag-aari nyo na tong buong lugar dahil sa lakas ng boses ninyo. Nako, masanay ka na. Ganito lang talaga kami. Siya nga pala. Ano nga ulit ang pangalan mo? Pasensya na at makakalimutin talaga ako sa mga pangalan. Pero sa usaping pagmamuka, matagal ako nakakalimot. Lalo na yung mga may utang sa akin. Jinky po. Jinky po ang pangalan ko, tiya. Ay, kay gandang pangalan. Bagay na bagay sa'yo, Jinky. Maganda talaga ang misis ko, Manang Inday. Magaling akong pumili eh. Ay, sus, nambobola ka lang Jinky, huwag kang magpapadala rito, ha? Nasanay na po ako sa kanya, Manang Inday. Yan nga po ang rason kung bakit ako na-in love Oh, kita mo na? Ngayon niyo po sabihin na malas siya sa akin. Ay, nahilo ko bigla sa inyo. Tara na nga. Nako, baka nasusunog na yung niluluto ko. Akin na yung ibang mga gamit ninyo at ako na magdadala. Nako, wag na po. Kaya na po namin to. Salamat nga po pala sa pagsundo sa amin dito, Manang Inday, ha? Kung hindi ko kayo pinuntahan, baka kung saan-saan na kayo nagsususuot ngayon. Matapos sabihin yon ng matanda, nagpatiuna na yung naglakad habang nakasunod naman sina Manuel at Jinky. Nang makarating sa bahay ni Manang Inday, kumain lang sila saglit at pagkatapos ay nagpahinga. Manang Inday, salamat po ulit sa pagpapatuloy nyo sa amin dito, ha. Huwag po kayo mag-alala. Maghahanap din po ako agad ng trabaho para makapag-ipon kami at makabukod na rin. Bakit nandito ka pa? Magpahinga ka na muna roon. Tsaka, walang ano man yon. Ang laki-laki kaya ng bahay na ito. Bukod pa ron ay masayang-masaya ako dahil sa wakas ay may makakasama na ako dito. Basta, salamat po ulit. Hindi lang dahil sa pagpapatira nyo sa amin dito, kundi pati na rin sa pagtayo nyo bilang magulang sa akin. Mula nung mamatay si nanay at tatay, hindi nyo ho ako pinabayaan. Wala naman akong gaanong ginagawa o na itutulong sa'yo. Meron po yung pangungumusta nyo sa akin at pagpapadala nyo minsan ng pera. Ay naku, matagal na yon. Pinata ka pa nga nung panahon na yun Nakakatampo pa rin talaga kasi hindi mo man lamang ako binalitaan na may asawa ka na pala. Sorry na po, Manang Inday. Nandito na nga po kami. Siya, sige. Ayos lamang yon. Siya nga pala. Ano palang rason at bakit nyo naisipang lumipat dito sa Masbate? Tsaka, hindi ko pa gaanong kilala yung si Jinky. Ano po kasi, basta mahirap po ang buhay dun Tungkol naman po kay Jinky, katulad ko, wala na rin po siyang mga magulang. Yung lola niya lang ang nagpalaki sa kanya. Kaso nga lang, namatay na po. 5 taon na nakalilipas. Hindi pa po kami mag-asawa nung mga panahon na yon. Ay, ganoon ba? Kawawa naman pala ang batang yon. Buti talaga naisipan niyang dumito sa atin sa Masbate. Sabi ko po, mas maganda kasi ang buhay dito kumpara doon. Pero, di pa rin talaga ako kumbinsido. Dahil lang ba sa hirap ng buhay kaya kayo lumipat dito? O baka may iba pa kayong dahilan? Huwag niyo lang sabihing may tinatakasan kayong mga utang doon, ha? Nako, baka may biglang sumulpot na lamang ditong pulis ay aatakihin ako sa puso, makita mo? Grabe naman po kayo mag-isip. Wala po kaming utang doon. Nabayaran na namin bago kami nagpunta rito. Kaya wag po kayo mag-alala. Walang magpapaulan ng bala sa atin. Siya, sige. Sinabi mo oo nga pala. Sa usaping trabaho, matutulungan kita dyan. May kakilala ako rito na merong maraming trabaho. Baka pwede kang mamasukan sa kanya. Basta, sumama ka na lang sa akin bukas sa pag-aatid ng mga inangkat na gulay sa mga suki ko, ha? Sigurado po kayo? Sige po, sasama po ako. Salamat po talaga, Manang Inday. Hulog po kayo ng langit sa amin. Salamat. Siya, magpahinga ka na muna para makabawi ka ng lakas para bukas. Sige po, opo. Salamat po ulit. Maiwan ko na po kayo. Pupuntahan ko lang po si Jinky doon sa kwarto. Pagkatapos sabihin yun ni Manuel, iniwan niya na ang matanda na noon ay abala sa pagtatanggal ng balat ng mani.
Si Manang Inday ay matandang dalaga na kilala sa lugar bilang mapagbiro, palatawa at minsan naman ay masakit magsalita. Ngunit kahit ganoon ang matanda ay busilak pa rin ang kanyang puso. Siya lamang ang takbuhan ni Manuel sa tuwing may kailangan ang lalaki, sapagkat ang mga kamag-anak niya sa ama ay walang ibang ginawa kundi ang kutyain at laitin ang kanilang pamilya, dahil sa sila ay hamak na mahirap lamang. Napahinto sa harapan ng pintuan si Manuel, saka dahan-dahang lumingon sa maliit na salamin na nakapatong sa kaliwang bahagi. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon at walang kurap na inaalala ang mapapait nilang karanasan sa Siquijor. Nung mamatay ang kanyang ina ay sumugod naman ang kanyang ama. Menor de edad pa lamang si Manuel nung mga panahon na yon. Hindi niya alam kung ano ang gagawin at kung paano mamumuhay ng mag-isa. Tumira siya ng libre sa puder ng kapatid ng kanyang ama, ngunit sa kasamaang palad, ginawa lamang siyang sunod-sunuran at kaawa-awa ng tiyahin. Kaya sa labis na kalupitan ay lumayas ang binata, nagpakalayo-layo at naghanap ng trabaho. Sa murang edad ay natuto na siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Naranasan niya rin ang iba't ibang mabibigat na trabaho, katulad na lamang ng pagiging construction worker, tagapasan ng mga bigas at banye-banyerang mga isda sa palengke. 23 taong gulang siya nang nagkakilala sila ni Jinky. Wala na ring mga magulang ang dalaga katulad niya, ngunit swerte lamang yon dahil meron pa siyang lola na nag-aruga sa kanya. Kaso nga lamang ay namatay na rin yon, dahilan ng labis na pagkalungkot ng dalaga. Mabuti na lamang naroon palagi si Manuel para damayan siya anumang oras. Sa ilang taon nilang pagkakamabutihan ay naisipan na rin nila magsama at magpakasal. Akala nila noon masaya na ang buhay nila bilang mag-asawa, ngunit yon ay pawang kathang isip lamang. Sapagkat halos araw-araw silang namuhay na puno ng mga panghusga ng mga tao sa kanilang paligid dahil lamang sa kumakalat na maling impormasyon sa kanilang lugar. Ang lola ni Jinky ay binansagan bilang hukluban, salot at alagad ng masamang espiritu. Subalit ang totoo ay mambabarang ang matanda na walang ibang ginawa kung hindi ang tumulong sa mga taong inaapi at inaabuso. Ngunit sa mata ng mga taong hindi naniniwala, nagpakalat ang mga yon ng mga maling paratang at usapin, dahilan ng pagiging ilag ng mga tao sa maglola at maging kina Manuel at Jinky. Manuel? Hoy Manuel, ayos ka lang? Ha? Sorry, may iniisip lang ako. Sigurado ka? Kanina ka pa kasi tulala dyan sa harapan ng salamin eh. Ano, may problema ba? Naalala ko lang kasi yung mga naranasan natin dun sa Siquijor. Ano ka ba? Kalimutan na natin yon. Ang importante ngayon, malaya na tayong nakakakilos at gawin ang mga bagay na gusto natin. Hindi tulad nun na konting galaw lang, ginagawa na ng ibang interpretasyon ng mga tao. Hindi ko maiwasang maalala eh. Nagtanong kasi si Manang Inday tungkol sa kung bakit biglaan ang paglipat natin dito sa Masbate. Nagtanong din siya tungkol sa'yo. Oh, anong sagot mo? Sinabi mo bang ginigipit tayo ng mga tao rin sa Siquijor? Sinabi mo bang apo ko ng isang mambabarang? Hindi, wala akong sinabi sa kanya tungkol dyan. Tsaka, hindi ba nandito tayo para magbagong buhay at mamuhay ng payapa? Kaya, mas mabuting walang nakakaalam para iwas na rin sa tsismis. Ayos yan. Ay, siya nga pala. Kailan ka maghahanap ng trabaho? Sabi sa akin ni Manang Inday, sasama raw ako sa kanya bukas dahil may kakilala raw siya na pwede kong pag-applyan ng trabaho. Sama rin ako. Pwede ba? Oo naman. O siya. Ano, nagugutom ka na ba? Hindi, busog pa ako. Lumabas lang talaga ako para hanapin ka. Bigla ka na lang kasing nawala eh. Nakaidlip lang ako saglit. Pagmulat ko, wala ka na. Naku, namiss mo ba ako kaagad? Aminin mo. Baliw, nahabnay ka na namang kausap.
Grabe, wala pa tayong isang araw rito, nahawa ka na kaagad kay Manang Inday. Sakit mo na rin magsalita. Biro lang naman yon. Ito talaga napaka-OA. I love you. Sus, may paila I love you pa. Pero tinawag naman akong OA. Pakis nga. Yun, tamis ah. I love you too. Basta wag ka ng loko-lokong kausap pa. Tara na sa loob, magpahinga na muna tayo. Pahinga talaga? Pagkatapos noon, nagpatiuna nang pumasok sa kwarto si Jinky, habang nakangisi naman si Manuel na nakasunod sa kanyang asawa. Sa balkonahe naman, nakangiting pinakikinggan ni Manang Inday ang biruan at tawanan ng dalawa. Masaya siya sapagkat may kasama na rin siya sa bahay at tila napawi na rin ang kanyang kalungkutan sa loob ng mahabang panahon. Kinabukasan, pagkatapos mag-almusal ay umalis na rin sina Manuel upang ihatid ang isang sako na naglalaman ng mga gulay na inangkat ng isa sa mga suki ni Manang Inday. Nang maihatid na nila yon, saka naman sila nagpunta sa kakilala ng matanda. Tao po! Sherisko, nandyan po ba kayo? Paulit-ulit na banggit ni Manang Inday, sabay pindot ng doorbell, habang sina Manuel at Jinky naman ay kamut-ulong naghihintay lamang sa isang gilid. Kanina pa po tayo. Baka wala pong tao, Manang. Balik na lang tayo bukas o di kaya ako na lang ang pupunta rito. Tutal, kabisado ko naman na po yung daan. Hindi, maghintay lang muna tayo ng ilang minuto. Baka nandyan lamang siya sa loob, hindi lang tayo naririnig. Nag-aalala lang naman po kasi ako sa inyo. Tingnan niyo po, ang init-init tapos wala pa kayong tigil sa kakasigaw dyan. Baka kung mapano kayo, Manang Inday. Sus, sanay na ako sa init, kaya tumahimik ka dyan. Magsasalita pa sana si Manuel, ngunit naagaw ang kanilang atensyon sa papalapit na sasakyan. Paulit-ulit yung bumubusina. Ilang minuto lang ay lumabas na sa kotseng yon ang isang matanda na nakasuot ng pormal na kasuotan habang nakangiti na lumapit sa kanila. Inday, anong ginagawa niyo rito? At saka, sino itong kasama mo? Pamangkin ko po, si Manuel at asawa niya si Jinky. Magandang araw po, sir. Magandang araw din, iho. Iha. Oh, Inday, ano nga ulit yung kailangan mo? At saka, may dala ba kayong mga gulay dyan? Ang sarap kasing humigop ng sabaw mamayang hapon. Sinadya po talaga namin kayong puntahan dito, sir, para sana humingi ng pabor kung ayos lamang po sa inyo. At sa usaping gulay po, ay meron tayo dyan. Nakareserba na ito para sa inyo. Abay, yan ang gusto ko sa iyo eh. O siya, ano bang pabor yun? Ay teka, halik kayo, pumasok kayo. Doon tayo sa loob mag-usap. Matapos yun sabihin ni Isko, agad niyang binuksan ang gate. Dahan-dahan namang pumasok sina Manuel na noon ay walang tigil sa pagmamasid sa paligid at sa malaking bahay na nasa kanilang harapan. Nang makapasok sa loob, agad silang inasikaso ng isang katulong na kung pagmamasdang mabuti ay bagong gising pa lamang dahil sa tila magulo ang buhok nito. Kaya pala wala nagbubukas sa atin kanina pa. Tulog pa pala yung maid. Tingnan mo, may muta pa. Hey nako, yung bibig mo talaga. Itiko mo yan, baka marinig ka. Biro lang naman. Pero totoo naman yung sinabi ko, di ba? Tumahimik ka na sabi. O Inday, ano ang pabor yung sasabihin mo? Manghihiram ka ba ng puhunan? Ay, hindi po, sir. Kaya po kami nandito ay para sana mag-apply ng trabaho. Hindi po ako ang magtatrabaho kundi itong si Manuel. Baka naman po pwedeng kunin niyo siya bilang trabahador ninyo. Kahit ano pong trabaho, kayang-kaya po niyan. Abay, oo naman. Teka, saan ba kita pwedeng ipasok, iho? Ano ba? Ay oo, sa ano na lang, dun sa farm ko, sa manukan. Dalawa lang kasi sila ron, tapos yung mga manok doon ay dumadami na. Doon na lang kita pagtatrabahuhin. Ayos lang ba yun sa'yo, Manuel? Opo, ayos na ayos po sa akin yun. Yakang-yaka po yun. Salamat po. Walang anuman. Huwag ka mag-alala, madali lang naman ang trabaho doon. At saka,
tatlo naman kayo, kaya sigurado ko na hindi ka mahihirapan. Iba-iba nga pala ang manok ko sa farm. May mga panabong, may mga nangingitlog, at mga pangkarne. Basta matutuwa ka ron. Madali lang po yan, kumpara po sa mga naging trabaho ko noon. Ayos naman pala. O siya, kailan mo ba gustong magsimula? Pwede po ako kahit bukas na kaagad. Sige, puntahan mo na lang ako rito pagkatapos mo mag-agahan. Ihahatid kita sa unang araw ng trabaho mo para na magganahan ka at para rin maipakilala kita sa magiging mga kasama mo roon. Naku, maraming salamat po talaga. Ang bait niyo po, sobra. Pagpalain po nawa kayo ng Diyos. Salamat din. Basta, sigurado bukas na ha. Baka kasi magbago pang isip mo. Yung sahod pala kada buwan ko ibinibigay. Ayos lang po. Salamat po na marami, Sir Isko. Ilang beses ka nang nagpasalamat. Baka maging santo na ako niyan. Kahit na nakakaringgi ay uulitin ko pa rin ang sinabi ni Manuel. Maraming salamat po, Sir Isko. Wala yun, Inday. Sabi ko naman sa'yo, lumapit ka lamang sa akin kapag may kailangan ka. Lagi ko huyang tinatandaan. Siya, aalis na po pala kami. Salamat po ulit, lalo na po sa merienda. Walang anuman. Mag-iingat kayo. Tsaka, Manuel, kita tayo bukas, ha? Tumango lamang si Manuel bilang tugon at nagpakawala ng malapad ng ngiti. Sa kasumunod kinaman ng Inday papalabas. Kinabukasan, maagang gumising at nag-agahan ang lalaki. Pagkatapos ay nagmamadaling pumunta kina Isko. Bitbit ang isang maliit na bag na naglalaman ng mga gamit na inihanda pa ni Jinky para sa kanya. Nang makarating sa mansyon ng magiging amo ay namataan niya kaagad ang matanda sa may balkonahe habang sinisipat ang kanyang kinatatayuan. Manuel, akala ko hindi ka na darating. Ano, kumain ka na ba, ha? Magandang umaga po, sir. Opo, tapos na po akong kumain. Tsaka, pasensya na nga po pala kung medyo natagalan ako. Naglakad lang kasi ako papunta rito sa inyo para po makatipid. Sayang kasi yung gagastusin ko pang pamasahe. Nako, ang kuripot mo naman bata ka. Pero ayos din yan. Siya nga pala, yan lang bang dadalhin mo mga gamit? Karamihan sa mga tao ko ay nagdadala ng maraming pamalit. Kasi Lunes ng umaga nandun ka na tapos uuwi ka Sabado ng umaga para mabantayin yung mga manok natin doon. Alam mo naman sa panahon ngayon, dumadami na ang mga magnanakaw. Pero wag ka mag-alala. May kubo naman ako doon kung saan kayo pwede matulog at magpahinga. Ayos lang po yun. Tsaka sinadya ko po talagang kontian lang ang dala ko para hindi naman gaanong mabigat. Bukod pa ron, marunong naman po ako maglaba. Mabuti yan. O siya, sige na. Maghanda ka na at bibiyahin na rin tayo maya-maya lang. At tsaka, hindi naman malayo rito yung farm. Ang totoo niyan, dyan lang yun sa kabilang barangay. Dun sa malaking patag, malayo-layo nga lang sa mga kabahayan. Teka, siya nga pala. Maiwan na muna kita sandali, ha? Magbibihis lamang ako saglit. Sige lang po. Tsaka, salamat po ulit, Sir Isko. Ngumiti lamang ang matanda bilang tugon kay Manuel. Saka hinabilin ang lalaki sa katulong nito, nakagigising lamang nung mga sandaling yun. Samantala, sa labas ng malaking kubo sa isang farm ay naroon sina Dodoy at Jomar na abala sa paglalaro ng baraha habang tinutungga ang tig-isang bote ng alak. Sa kanilang harapan ay may maliit na lamesa kung saan may nakahain na adobong manok na ginagawang pulutan ng dalawa. 8:00 pa lamang ng umaga noong mga oras na yun, ngunit ang dalawa ay tila languna sa alak habang walang tigil sa paghalakhak. Ano, hindi pa ba luto yung mga itlog doon? Ano ba akala mo, Magic? Wala pa ang 10 minuto mula nung isalang ko sa kalan Ay, nako, napagulo mo. Di nakakatuwa yung para ng pagsagot mo. Ay, naku naman. Ipapaalala ko lang sa'yo, ha? Pareho lang tayong trabahante dito. Kaya limitahan mo yung pagiging palautos mo sa akin. At saka, grabe kang makaasta. Akala mo naman ikaw ang boss dito. Ay, nako. Daig mo pa si Boss Isko Si Boss Isko? Buti bihira na lang dumalaw dito yung matandang yun. Huwag na sana siyang dumalaw kamo. Kasi baka mabuking tayo sa mga pinaggagawa natin dito. Ano bang pinaggagawa natin? Wala naman
Sa katunayan nga, babait natin trabahante eh. Mabait talaga. Kasi nga nakakalimutan natin pakainin minsan yung mga manok niya. Bukod pa ron, binibili lang naman natin ng alak yung kita sa mga itlog eh. Ginagawa rin natin pulutan yung mga manok niya. At hindi lang yun. Ang sarap nitong tambayan natin kasi malayo sa mga kabayan. Walang istorbo. Oh, di ba ang responsable natin? Pero dapat doble ingat pa rin kasi hindi natin alam. Baka bigla na lang sumulpot yung iskong yon. Kaya ikaw, lakayan mo yung mga mata mo, ha? Mas malaki ang mata mo, kakasabu. Kaya ikaw magbantay. Oo nga pala, may natira pa bang pera mula sa kita sa mga itlog at karne ng manok? Baka kasi pag hinalaan na tayo ni boss eh. Ano ka ba? Baka nakakalimutan mong matalino ako. Kayang-kaya kong lusutan yan. Marami pa sanang sasabihin si Jomar, ngunit natigilan siya nang matanaw ang sasakyan ni Isko sa di karayuan. Papasok yun sa farm na ikinagulat ng dalawa. Uy, Jomar, lagot na. Anong lagot na? Tulungan mo ako iligpit ng mga to. Leche, kasalanan mo to eh. Oh, anong kasalanan ko? Binanggit-banggit mo pa kasi ang pangalan ng matandang yan, kaya yan tuloy dumating. Malas, buwisit talaga. Kasalanan ko ba na nagkatotoo? Itago mo nga to dun sa ilalim ng higaan. Dali na. Bakit ako? Dodoy naman, dali na. Ikaw na rito, ako naman nasasalubong kina Isko eh. Basta siguruhin mo na malinis dito ha. Tsaka yung mga itlog na niluto mo, itago mo rin. Madami pa naman yun. Nako, kung di lang kita pinsan ako, baka matagal na kitang sinapak eh. Oy, yung bibig mo. Baka nakakalimutan mong mas matanda ako sa'yo. Oo na. Siya, punta mo na si boss. At saka, libangin mo muna para malinis ko na maayos to rito. Tinapik na lamang ni Jomar ang balikat ni Dodoy bilang tugon. Saka mabilis na nilapitan ang sasakyan ng kanilang amo na noon ay kakahinto lamang sa kanilang garahehan. Ilang segundo lamang ay lumabas na ng kotse si Isko kasama ang bagong tauhan na si Manuel. Magandang umaga po, boss. Jomar, magandang umaga rin. Si Dodoy nasaan? Nandun po sa kubo, may kinuha lang saglit. Napadalaw po kayo. Kukunin niyo na po ba yung pera na buwan ng kita natin dito? Hindi pa. Nagpunta lang talaga ako rito para ipaalam at ipakilala sa inyo si Manuel, ang magiging bago niyong kasama. Nag-apply siya ng trabaho sa akin kahapon at naisip ko na dito ko na lamang siya ilagay para may katulong na kayo ni Dodoy. Ganun po ba? Mabuti naman po. Oo, siya Manuel. Siya si Jomar, ang magiging kasamahan mo rito. At saka, Jomar, siya naman si Manuel. Sana'y turuan mo siya ng mga gawain at pasikot-sikot dito, ha? Makakaasa po kayo, boss. Manuel, ilang taong ka na ba? 27 po, Manong. Ano ba yan? Anong Manong? Nako, nagmumukha naman akong matanda niyan eh. Kuya Jomar na lang, mas maayos pa. At saka, 40 anyos pa lang naman ako. Mukha lang matandang tingnan pero binata pa ako. Sorry po, Kuya Jomar. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Ikinagagalak din kita makilala, Manuel. Siya, Jomar. Ikaw nang bahala kay Manuel, ha? Huwag niyo siyang pabayaan dito. Makakaasa po kayo, boss. Mabuti. Sige na, aalis na ako. Hindi na ako magtatagal at meron pa akong kailangang asikasuhin. Sige po. Mag-iingat po kayo sa biyahe, boss. Salamat. Manuel, tumawag ka lang sa akin kapag may kailangan kayo, ha? Opo, Sir Isko. Salamat po uli sa paghatid sa akin dito. Nang makaalis ang matanda, ay naiwan naman sina Manuel at Jomar na tinatanaw ang papalayong sasakyan ni Mang Isko. Leche, buwisit talaga oh. Ano po yun, Kuya Jomar? Wala. Ang sabi ko, sumunod ka sa akin dun sa kubo. Magsasalita pa sana si Manuel, ngunit masamang tingin lamang ang ipinukul sa kanya ni Jomar. Upang makisama ay sinunod na lamang yon ni Manuel. Tila hindi niya rin maipaliwanag ang mabigat na aura ng lalaki at kung titingnang mabuti, parang hindi noon nagustuhan ang pagdating niya sa kanilang farm. Nang nasa harapan na sila ng kubo, lumabas naman doon si Dodoy na nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Kasabay noon ang paulit-ulit na pagkamot sa sariling batok. Nasaan na si boss?
Tsaka, sino naman to? Bagong kasama raw natin dito. Kayo na lang ang mag-usap, inaantok ako eh. Oh, saan ka pupunta? Matutulog, malamang inaantok nga eh. Kahit kailan talaga, Jomar, wala kang kwentang kausap. Marami pang pinagsasabi si Dodoy, ngunit tinalikuran lamang siya ni Jomar. Habang si Manuel naman ay kunot noong napatingin sa dalawa, inaamin niya sa kanyang sarili na nakaramdam siya ng pagkabastos sa mga asal na ipinakikita ng dalawa niyang makakasama. O anong tinitingin-tingin mo dyan? Magtrabaho ka na. Di ba trabaho ang pakay mo rito? Oh, etong galon. Painumin mo ng tubig yung mga manok. Tsaka yung mga itlog, timbangin mo. Yung magkakaparehas ng size, ilagay mo sa isang tray. Ano, kuha mo? Mawalang galang na po, Manong. Kakarating ko lang kasi. Hindi ko pa po alam ang mga pasikot-sikot at gawain dito. Pwede niyo po ba akong turuan? Anong turuan? Magpapainom ka lang ng manok, mahirap ba yun sa'yo? Tsaka, anong manong? Bata-bata ako pa kaya para tawagin mo ako ng ganyan. Ay, ganyan po kasi yung nakasanayan kong tawag sa mga nakatatanda sa akin. Pasensya na po kayo. Ayaw ko ng ganon. Ano akala mo sa akin, chuper sa jeep? Naku ng teteng, umiinit ang ulo ko eh. O siya, Kuya Dodoy na lang ang itawag mo sa akin. Ikaw, ano ba ang pangalan mo? Manuel po, Kuya Didoy. Anong Didoy? May lahi ka bang bingi, ha? Dodoy ang pangalan ko. Ay, sorry po. Magkasintunog po kasi pero pwede po bang magpatulong muna ako sa inyo? Kahit ngayong unang araw ko lang po. Huwag po kayong mag-alala, madali naman po ako matuto. Ay, nako. Sige na nga. Sumunod ka sa akin. Tsaka yung gamit mo, ilagay mo na lang dyan sa lamesa. Nakakaya kasi sa'yo kung bibit-bitin mo pa yan doon. Tanging pagtango lamang ang isinagot ni Manuel at marahang ngumiti. Nang mailapag niya na sa lamesa ang bag, ay saka naman siya patakbong sumunod kay Dodoy na noon ay mabilis na naglakad, papunta sa kulungan ng mga manok. Tinuruan siya ng lalaki sa lahat ng kanyang gagawin, mula sa pagpapainom, pagpapakain, pagturok ng mga gamot, at maging sa pagsasaayos ng sukat ng mga itlog. O ano? May tanong ka pa ba? Kung may tanong ka pa, tanong mo na. Basta wag lang yung paulit-ulit, ha? Wala na po akong tanong, Kuya Dodoy. Salamat po pala. Walang kwenta yung salamat na yan. Ang gawin mo na lang, dahil bago ka, ikaw ang bahala rito sa buong linggo. Ikaw ang kikilos. Basta, lahat-lahat, para madali mo matutunan. Ako po lahat ang gagawa ng mga itinuro ninyo? Hindi mo ba naintindihan? Ay, pasensya na po, pero ano po kasi, ang dami pong mga manok na pansabong, tapos itong mga itlog pa. O ano, aangal ka ba? Kung ayaw mo magtrabaho, umuwi ka na lang sa inyo. Total, hindi ka naman namin kailangan dito ni Jomar. Ay, wala po, ayos lang po sa akin. Pasensya na po talaga, Kuya Dodoy. Sige na. Ayos na tayo. Basta sundin mo na lang yung mga inutos ko, ha, para wala tayong problema. Opo. Matapos sabihin yun ni Manuel, sinimulan niya ng pakainin ang nasa 50 pirasong mga pansabong na manok, maging ang mga inahin at pangkarne na nasa lagpas 500 ang dami. Pagkatapos noon, pinainom niya pa yon ng tubig. Binilang niya rin ang napakaraming itlog at inilagay lahat sa tray. Akala ko magiging madali ang trabaho ko rito, pero mas madali pa pala nung nasa construction ako. Kasi doon may katulong ako. Hindi tulad dito na nakakangalay sa kamay tapos wala pang kausap. Unang araw pa lang pero nakakapagod ng sobra. Kaya ko ba to? Makakatagal kaya ako rito? Buti sana kung maganda yung trato ng mga kasamahan ko. Kaso unang araw pa lang, parang inaabuso na ako. Bulong na lamang ng lalaki sa sarili, saka tiningnan ang dalawang kasamahan na noon ay kumakain na ng pananghalian, habang siya naman nagtsatsaga sa pagbibilang ng mga itlog. Huminto muna siya sa ginagawa at nilapitan sina Jomar. Oh, tapos ka na ba ron? Hindi pa po, Kuya Jomar. Babalikan ko na lang po yun mamaya. Kakain lang po ako saglit. Ay nako, naubos na namin yung kanin. Magluto ka na lang ng para sa'yo at saka kumuha ka na lang dun ng itlog para ulam mo. Oh, anong tinitingin-tingin mo dyan? Gusto mo bang ako pa magluto para sa'yo, ha? Hindi po. Ako na po. Kayang-kaya ko po yun. Ganun naman pala eh.
di kumilos ka na. Bawal ang kukupad-kupad dito, Manuel. Siya nga pala. Pagkatapos mong kumain, lagyan mo ulit ng tubig yung painuman ng mga manok. Tapos siguruhin mo ring tama ang pinaglalagyan mo ng mga itlog, ha? Opo, Kuya Jomar. O siya, sige. Umalis ka na sa harapan ko. Nang makaalis si Manuel sa harap ng dalawa, wala namang tigil sa paghalakhak si Dodoy, habang nakatingin kay Jomar na pinipigilan ang pagtawa. Silang dalawa ay magpinsan na parehong iniwanan ng mga asawa dahil sa kanilang pagiging mabisyo. Nakita lang sila ni Isko sa kalsada noon na nagiinuman. Mabait ang matanda, kaya tinulungan niya sina Jomar at Dodoy para makapagtrabaho sa kanya ng makapagbagong buhay at makapagsimula ring muli. Kaya dahil sa pagiging mabuti ni Isko ay magwawalong buwan na ang dalawa sa farm. Ngunit sa kabila ng kabutihang yon ay ang bisyo pa rin nila ang nangingibabaw. Ayos din pala kasamang batang yun, no? Tingnan mo, parang tuta. Sunod-sunuran lang sa atin. Kanina medyo uminit ang ulo ko nung malamang may bago tayong kasama rito eh. Pero ngayon, ang masasabi ko lang, pwede palang gawing katuwaan ng batang yun. Ang saya nga kasama eh, parang aping-api eh. Walang hiya ka kasi. Oh, bakit ako? Ikaw nagsimula, nag-utos dyan. Pero ayos din yung ginawa mo. Jomar, paano kung magsumbong yan kay Boss Isko? Di yan. Sino ba siya para paniwalaan ng matandang yun? Tsaka huwag kang mag-alala. Tayong matagal dito, kaya sigurado kung tayong pakikinggan ni Boss Isko. Pero, paano kung umalis siya? Di, wala na tayong paglalaruan. Di umalis siya. Mabuti rin yun para walang sagabal sa atin dito. Ay, siya nga pala. Bumili ka nga ulit ng alak. Medyo nabitin ako kanina eh. Bigla na lang kasing dumating yung buwisit na yan kasama yung uugod-ugod mong boss. Hanep ka rin talaga. O siya, akin ang pera. Nandun sa loob, ikaw na lang ako kumuha. Basta, walang bote ha. Hindi na umimik pa si Dodoy. Bagkus ay iniwan na lamang si Jomar na nakangising tiningnan ang kalalabas lamang na si Miguel. Hoy, saan ka pupunta? Kukuha lang po ako ng itlog na pang-ulam. Bakit po, Kuya Jomar? May kailangan po ba kayo? Kumuha ka ng 3 manok doon, tapos magpainit ka ng tubig. Ihawin mo, pangpulutan namin mamaya. Alam po ba yan ni Sir Isko? Abay, hindi mo ba ako susundin, ha? Tsaka bakit kailangan pa malaman ni Isko? Ako nandito. Ako ang pinagkakatiwalaan niya, kaya sumunod ka na lang, bago pa uminit ang ulo ko sa'yo. Hindi na lamang umimik pa si Manuel. Bagkus ay sinunod niya na lamang si Jomar. Pagkatapos niyang mananghalian ay sinimulan niya ng ihawin ang mga manok. Nang maluto yon ay saka naman niya yon binigay kina Dodoy at Jomar na noon ay walang tigil sa kakatawa habang naglalaro ng baraha. Sa mga lumipas na araw, ganun lamang ang gawain at pakikitungo ng dalawa kay Manuel. Inintindi na lamang yon ng lalaki dahil ayaw niyang magreklamo sapagkat malaking utang na loob para sa kanya ang pagpasok sa kanya ni Isko sa trabaho, maging kay Manang Inday na tumulong sa kanya. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Medyo masakit lang ang bintit balikat ko. Huwag ka nilang kaya munang pumunta sa farm ngayon. Magpahinga ka na muna rito. Hindi, kaya ko naman. Tsaka kailangan kong pumunta ron. Sayang naman, 2 linggo na lang matatanggap ko na yung unang sahod ko. Pwede naman sigurong mag-absent, Manuel. Sabihin na lang natin kay Sir Isko na hindi magandang pakiramdam mo. Jinky naman, hindi ba sabi ko sa'yo, ayos lang ako? Nag-aalala lang naman ako sa'yo eh. Ayos lang ako, Sige na, alis na ako. I love you. Pagkatapos sabihin yon ni Manuel, nagmamadali na siyang sumakay ng tricycle papunta sa farm. Pagkarating niya roon, bumungad naman kaagad si Jomar na masamang-masama ang tingin sa kanya. Hoy, bakit ang tagal mo? Ano akala mo, boss ka rito? Pasensya na po, Kuya Jomar. Pasensya, buwisit. O siya, pakainin mo na yung mga manok. Marami na ring itlog na kailangan kunin at ilagay sa tray, kaya bilisan mo ng kilos dyan. Hindi na lamang umimik pa si Manuel, bagkus ay sinunod niya na lamang ang lalaki. Ilang minuto ang lumipas ay dumating na si Dodoy.
Bitbit ang isang maliit na pakete. Inabot yon ng lalaki kay Jomar saka tahimik na pumasok sa kubo. Kitang-kita yun ni Manuel kung kaya't dahan-dahan siyang sumilip sa likurang bahagi ng kubo kung saan may maliit na butas. Kitang-kita niya ng sandaling yon ang pinaggagawa ng dalawa, ang maraming foil sa sahig at ang mga maliliit na pakete ng ipinagbabawal na gamot. Dulot ng mga nasaksihan, mabilis siyang naglakad palayo roon at pilit na lamang itinuon ang atensyon sa kanyang ginagawa. Isang araw, inip na ako rito Ano bang pwedeng gawin? Psst! Hoy! Halika nga rito! Ano po yun, Kuya Jomar? Ipaganda mo nga ako ng tubig, maliligo ako. Tsaka, pagkatapos, ibili mo ako ng soft drinks. Bagong sahod ka, di ba? Kaya ilibre mo naman kami. Yun po ang problema. Naubos na kasi yung pera ko, pinambayad po sa kuryente. Jesus, nagpapalusot ka pa dyan. Dali na, imposible namang maubos yun sa kuryente lang. Huwag ka na maramot, hindi ko pa naman gusto yung ganyang ugali ng tao. Wala na nga po sabi. Aba, hoy, matapang ka na ba ngayon, ha? Kung upakan kaya kita dyan. Sige, upakan mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Aba, malakas na ang loob mo, ha? Matapos sabihin yun ni Jomar, mabilis niyang pinagsusuntok si Manuel, dahilan ng pagbagsak noon sa lupa. Nang mga sandaling yun, kalalabas lamang ni Dodoy sa kubo, bagong gising at nagulat pa yon nang makita sina Manuel at Jomar. Oh, ano nangyayari dito? Bakit lockdown tong isa? Nagtapang-tapangan ang payat-payat naman. Umiral na naman yung init ng ulo mo Huwag mo naman saktan tong aso natin. Ano ka ba? Sino na lang ang kikilos dito? Kung mabali ang mga buto niyan, ha? Nako, mag-isip-isip ka naman. Mapapakilabangan pa natin tong batang to Wala talagang kwenta yung mga lumalabas sa bibig mo, no? Makalis na nga, baka mapatay ko pa yung hinayupak na yan. Siya, magpakalayo-layo ka na muna at magpakalma. Nang makaalis si Jomar, kunot noon namang sinuri ni Dodoy ang kalagayan ni Manuel. Hoy, gising ka ba? Hindi ka naman hinimatay, no? Kasi kita naman na mulat pa yung mga mata mo. Baka nahilo ka lang talaga sa lakas ng kabao ni Jomar. Ginalit mo pa kasi. Alam mo namang kasing tikas ng katawan nun si Manny Pacquiao. O ano? Ayos ka lang ba, ha? Tumayo ka na dyan. Dahan-dahang tumayo ang lalaki at saka paika-ikang naglakad papalayo. Binangga niya pa si Dodoy na noon ay nakangising nakaharang sa kanyang daraanan. Naisin man niyang huminto na lang sa pagtatrabaho ay hindi niya naman magawa sapagkat malaki ang utang na loob niya kay Isko at unti-unti na rin siyang pinagkakatiwalaan noon. Hindi rin niya kayang magreklamo dahil sa ayaw niya ng gulo. Alam ni Manuel na sa oras na magsumbong siya sa matanda ay maaari pa yung ikalala ng sitwasyon at ang mas matindi pa, baka lalo siyang pagmalupitan ni na Jomar at Dodoy. Sa mga lumipas na araw, ganoon pa rin ang mga pangyayari sa loob ng farm. Sunod-sunuran pa rin siya sa magpinsan. Hindi na lamang siya umiimik sa tuwing nag-uutos ang dalawa upang hindi sasaktan ng mga yon. Isang umaga. Hello, Manuel. Ang tagal mo sumagot Ilang ulit na rin kitang tinatawagan. Pasensya na po, Sir Isko. Hindi ko po kasi narinig yung ringtone ng cellphone. Kaya ayun, hindi ko po nasagot yung tawag ninyo. Ayos lang. Siya nga pala, nasaan ka ngayon? Pauwi po ako sa amin. Bakit po? Dumaan ka muna rito sa bahay. May pag-uusapan tayo. Opo, sige po. Ibababa ko na muna po itong tawag. Kita na lang po tayo dyan. Matapos sabihin yun ni Manuel, pinatay niya na ang tawag at ibinalik ang atensyon sa kalsada. Ilang minuto lang ay huminto na ang sinasakyan niyang tricycle sa harapan ng gate ni Namang Isko. Nakaabang na rin doon ang matanda na malapad ang pagkakangiti nang siya ay makita. Sir Isko, sorry po kung natagalan ako. Ano po yung pag-uusapan natin? Doon na tayo mag-usap sa loob. Kumain ka na ba? Hindi pa nga po Nagkape lang po ako sa farm kasi
balak kong sa amin na lang kumain pagka-uwi. Maraming ulam dyan. Ipagbabalot kita mamaya. Dalhin mo sa inyo. Tatanggapin ko po yan. Salamat po ng marami, Sir Isko. Walang anuman. O siya, sumunod ka na sa akin. May ipapakita ko sa iyo. Magtatanong pa sana si Manuel, ngunit tinalikuran na siya ng matanda at pagkatapos ay nagpunta sa likod bahay kung saan may ilang sasakyan na nakaparada. Marunong ka bang mag-drive, Manuel? Hindi po ako marunong magmaneho ng kotse, sir. Pero motor po, marunong ako. Bakit niyo po naitanong? Kukunin niyo po ba akong driver ninyo? Ay, nako, hindi ko kailangan ng driver kasi marunong naman ako mag-drive. Okay po. Pero bakit niyo po natanong kung marunong akong mag-drive? Kasi may ibibigay ako sa iyo. Malaking tulong to para mabawasan ang gastos mo sa pamasahe. Tsaka para pwede ka ring umuwi at pumunta sa farm kahit anong oras mo gustuhin. Pero laging tatandaan na trabaho muna at tuwing Sabado lamang ang uwi kapag day off mo. Motor? Ibibigay niyo ho sa akin yan? Sigurado po ba kayo? Siguradong sigurado. Ayaw mo ba? Libre po ba yan? O kakaltasin niyo po sa sahod ko? Libre ito para sa iyo. Kaya tanggapin mo na sa ayaw at sa gusto mo. Naku, nakakahiya naman po. Tsaka, bakit po ako ang bibigyan niyo niyan? Bakit hindi sina Kuya Jomar at Kuya Dodoy? Matagal na po sila sa farm at sila yung mga nauna niyong trabahante doon. Bibigyan ko rin sila, pero hindi pa sa ngayon. At saka, bawal bang bigyan kita nito? Tanggapin mo na. Sa katunayan nga ay para na rin kitang pamangkin, Manuel. Dahil si Inday, tinuturing ko rin yung sarili kong kapatid. Naku, nakakahiya po, sir, pero salamat ho ng marami. Tatanggapin ko po ito kahit nakakahiya man. Ay nako, huwag ka na mahiya sa akin. O siya, gamitin mo na yan pauwi sa inyo. Basta sigurado ka na kaya mong imaneho yan, ha? Huwag po kayong mag-alala, marunong po ako nito. Mabuti naman. Sige na, umuwi ka na para makapagpahinga ka na rin. Bukas babalik ka na naman sa farm. Basta, ingatan mo tong motor. Tumawag ka na lang sa akin pag merong problema. Opo, maraming salamat po talaga, Sir Isko. Pagpalain po kayo nawa ng Diyos. Walang anuman. Mag-iingat ka pa uwi. Tanging pagtango na lamang ang sinagot ni Manuel bilang tugon sa sinabi ng matanda. Masaya niyang pinaandar ang motor ng mga sandaling yun at walang kupas naman ang kanyang pagngiti hanggang sa siya ay makauwi. Kaninong motor yan? Sakin. Maganda ba? Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Kanino nga yan? Akin nga. Binigay sa akin ni Sir Isko. Sigurado ka? Bakit ka naman niya bibigyan ng motor? Para magamit ko. Papasok tsaka pauwi dito. Tsaka para makatipid daw ako sa pamasahe. Bukod pa ron, malakas si Manang Inday kay Sir Isko. Kaya eto, maganda ba ang bago kong motor? Maganda yung motor pero yung may-ari, hindi. Grabe ka naman sa akin. Hindi mo ba ako na-miss, ha? Hindi, pasensya na. Tsaka, sino ka ba naman para ma-miss ko? Sino ko? Siyempre, ang pinakagwapo mong asawa. Ang kapal mo talaga. Sus, kau naman, di na lang sumakay. Siya nga pala, si Manang Inday nasaan? Tsaka may dala pala akong mga ulam dito. Bigay sa atin ni Sir Isko. Maagang umalis si Manang Inday Ang sabi niya, maniningil daw siya ng utang. Ganun ba? O siya, mauna na lang tayong kumain. Sige, akin na yan. Ihanda ko lang dun sa lamesa. Ikaw naman, maligo ka tsaka magbihis ka. Ang baho mo. Grabe naman talaga. Bago pumasok sa loob ng bahay, tiningnan niya pa ng mabuti ang bagong motor na ibinigay sa kanya ng kanyang amo. Pagkatapos ay sinundan na sa loob ang kanyang asawang si Jinky. Kinabukasan, 4:00 pa lang ng madaling araw ay nasa farm na si Manuel. Pinarada niya ang motor malapit sa may kubo sa ilalim ng malaking puno ng mangga at tinakpan yon ng tarpaulin para hindi mainitan kung sakaling sumikat ng matindi ang araw. Ganadong-ganadong magtrabaho si Manuel nung umagang yon. Hindi rin mawala-wala sa kanyang muka ang napakalapad na pagngiti. Naging inspirasyon niya ang motor upang mas lalo pang sipagan ang kanyang pagtatrabaho. Samantala,
Uy, Dodoy, maglaga ka nga ron ng itlog. Damihan mo, ha? Inak ng teteng naman talaga kagising ko lang nag-uutos ka na kaagad. Sa malamang, sino bang uutusan ko? Wala rito yung tuta natin. Hintayin na lang natin, dadating din yon. Anong hintayin? Gutom na ako. Dali na, magluto ka na ron. Ikaw na magluto, ikaw na gugutom eh. Aba, huy, Dodoy, baka nakakalimutan mong... Mas matanda ka sa akin? Naku, tigil-tigilan mo na nga ako, Jomar. Kabisado ko na yung mga linyahan mong yan eh. Teka, kaninong motor yan? Motor? Nasaan? Ayun oh. Aba, oo nga no. Tara, tingnan natin. Nagpatiunang naglakad si Jomar papalapit sa kinaroroonan ng motor. Sumunod naman sa kanya ang kanyang pinsan na si Dodoy. Ang ganda nito bagong-bago. Kanino kaya to? Kay Seris ko siguro. Pero nasaan siya? Tsaka ang aga pa para pumunta siya rito. Baka nandyan lang yung matandang yun. Nagtitingin-tingin ng mga manok. Tingnan mo nga. Jomar naman, ang dami mong utos. Namimihasa ka na talaga eh. Susunod ka ba o gugulpihin kita? Oo na, ang init ng ulo mo eh. Ay, teka, si Manuel ba yan? Ang aga niya naman yata, pero mabuti na rin na nandito na siya para may utusan na tayo. Bata! Hoy! Hoy, bugok! Lumapit ka nga rito, bilisan mo! Tawag ni Jomar kay Manuel na noon ay papalapit na sa kanila. Bitbit ang 2 galon na tubig. Ano po yun, Kuya Jomar? Siya nga po pala. Tapos ko na pong pakainin yung mga manok. Pinainom ko na rin ng tubig. At yung mga itlog, nabilang ko na po at nailagay ko na sa tray. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala. Kaninong motor yan? Akin po yan. Brand new? Grabe, ang yaman mo naman, bata. Bigay lang po sa akin yan. Nino? Sa kakilala ko lang po, Kuya Jomar. Sinong kakilala ba yan? Anong pangalan? O baka naman may hindi kami nalalaman. Mukha ka pa namang sip-sip. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, kanino galing to? Bakit hindi mo mabanggit ang pangalan niya? Huwag mo sabihin si Isko ang nagbigay sa iyo niyan. Ano, si Isko ba? Mukha pa namang papaborituhin ka ng matandang yun. Hindi po, Kuya Jomar. Galing po yan sa pinsan ko. Ay, siya, sige. Sinabi mo eh. Ganda, Grabe, mamahalin to. Nasaan yung susi? Peram naman Ay, pasensya na po pero hindi ko po pinapahiram yung motor ko kung kani-kanino lang eh. Anong sabi mo? Ba't tinatanggihan mo ba ako, ha? At saka anong kung kani-kanino lang? Kilala mo naman kami. Ang sabihin mo, maarte ka lang. Napakahinayupak mo talagang bata ka. Uupakan kita dyan eh. Gusto mo pang isako kita? Sige po, isako nyo. Ano bang akala nyo sa akin? Takot sa inyo? Uy, Kuya Jomar, malaki lang yung katawan mo pero yung utak mo singliit ng langgam. Anong sabi mo? Mabilis na sinunggaban ng suntok ni Jomar si Manuel na noon ay nanlilisik na rin ang mga mata sa galit. Nagpagulong-gulong ang dalawa sa lupa habang walang tigil sa pagsusuntukan. Hoy! Kayong dalawa, tumigil nga kayo dyan! Jomar, kaya aga-aga pinatulan mo na naman yung bata! Sino bang hindi papatol? Sinabihan pa naman ako maliit ang utak. Sabihin mo nga, Dodoy, paano ako kakalma ng ganon, ha? Ay, naku naman, tigilan mo na yan, Jomar! Hoy, bata, pairam muna nito, ha? Patawa-tawa pa ang lalaki habang hawak ang susi ng motor. Pagkatapos ay sabay silang pumasok ni Dodoy sa kubo. Naiwan naman noon si Manuel na walang tigil sa kakaubo, kasabay din noon ang pag-agos ng dugo sa kanyang ilong. Tumayo siya at umupo sa mahabang upuan sa labas lamang ng kubo. Sa ilang minuto niya roon ay lumabas naman sina Jomar at Dodoy. Pormadong-pormado ang dalawa habang hinahagis-hagis pa sa ere ang susi ng motor ni Manuel. Akin na yung susi ng motor ko! Mga peste kayo! Itiko mo yung bibig mo. Kung hindi, paduduguin ko ulit yan. Huwag mo nang patulan yan, Jomar. Tara na! Hoy bata, tumabi ka nga. Pahiram muna nito motor mo, ibabalik din naman namin mamaya eh. Hindi, akin na yung sabi. Ang ingay mo. Tatabi ka ba o gusto mo itali kita patiwarik dyan sa puno? Tabi! Pagkatapos sabihin niyo ni Jomar ay mabilis niyang itinulak si Manuel, dahilan ng pagkatumba ng lalaki.
Umalis na rin ang dalawa pagkatapos noon, dala-dala ang motor ng kanilang katrabaho. Sinubukan pa yung pigilan ni Manuel, ngunit wala naman siyang nagawa. Wala rin siyang tigil sa pagsisisi sa sarili dahil sa dinala niya pa sa farm ang motor na alam niya namang pwedeng pagdiskitahan ng magpinsan. Kinagabihan, 8:00 na ng gabi nang bumalik sina Jomar at Dodoy. Langung-lango ang dalawa sa alak. Wala na rin sa ayos magpatakbo ng motor at ang mas malala pa na ikinagulat ni Manuel ay ang halos sira-sira ng harapan ng kanyang motorsiklo. Ano nangyari sa motor ko? Mga hayop talaga kayo. Yang hihiram na lang kayo pero kung makagamit kayo, wagas. Pwede ba tumahimik ka? Walang iya. Mapapatay na talaga kita eh. Eh di patayin mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Puro ka lang dada eh. Tsaka, kung mamamatay man ako, sisiguruhin ko mumultuhin kita gabi-gabi hanggang sa mamatay ka sa takot. Anong sabi mo? Leche ka. Dahil lang sa motor mong ang pangit, nagkaganyan ka na? Napakatapang mo naman. Halika't subukan natin yung tapang mo. Tingnan ko kung makaparag ka pa, ha? Pagkatapos sabihin yon ni Jomar, agad-agad niyang hinablot si Manuel at pinagsusuntok. Sumali na rin si Dodoy na humahalakhak pa habang tumutungga ng alak. Hoy, Dodoy, kumuha ka nga ng sako doon sa loob. Tsaka maghanap ka rin ng pantali para hindi na to makawala pa. Ano? Papatay mo talaga yan? Eh ano pa nga ba? Hinamon ako eh. Yan ang gusto ko sa'yo, pinsan eh. Wala kang kinatatakutan. Humahalakhak na pumasok sa kubo si Dodoy at ilang segundo lang ay lumabas ng muli. Bitbit ang sako at pantali. Pinagtulungan nilang igapos si Manuel na nung mga oras na yon ay nanghihina na. Hinampas pa nila ng bote ang lalaki dahilan ng pagkawala ng malay noon. Ilang minuto lang ang lumipas ay pinasan ni Jomar si Manuel. Dinala nila yon sa bahagi ng farm kung saan masukal at may sapa. Mga walang hiya kayo. Pagbabayaran yung lahat ng ito. Sisiguruhin kong mas malala pa ritong dadanasin ninyo. Oy, Jomar. Buhay pa pala to eh. Hayaan mo. Mamamatay din yan mamaya. Bago nila ipasok sa sako ang lalaki, ay pinaso pa nila yon ng sigarilyo. Nang masigurong hindi na makagalaw, ay pinagtulungan nila yung ilagay sa loob ng sako. Saka inihagis sa may tubig. Pagkatapos noon ay humahalakhak silang umalis at hindi na nilingon pa ang kalunos-lunos na nangyayari kay Manuel. Samantala, sa isang madilim na bahagi ay naroon ang isang matandang babae na napatakip sa kanyang bibig matapos masaksihan ang ginawa ng dalawang kalalakihan sa isang kaawa-awang lalaki. Nang masigurong wala na ang mga yon, saka naman siya lumabas sa kanyang pinagtataguan at mabilis na nilapitan ang naaanod na sako. Kinuha niya yon saka tinulungang ilabas doon si Manuel. Pagkatapos ay tinanggal niya rin ang tali sa kamay at paa nito. Diyos ko, iho, naririnig mo ba ako? Ha? Tulungan niyo po ako. Parang awa niyo na po. O siya, sige. Kaya mo bang tumayo? Ang sakit po ng binti ko. Ay nako, sino ba ang mga yon? Bakit nila ginawa to sa'yo? Tsaka, anong pangalan mo? Taga saan ka? Manuel po ang pangalan ko, taga kabilang barangay. Pwede niyo po ba akong tulungan? Ang sakit po ng katawan ko. Inakay ng babae patayo si Manuel, saka yung dinala sa kanyang kubo sa di kalayuan. Ginamot, pinagpahinga at binihisan niya ang kaawa-awang lalaki. Kinabukasan, hapon na nang siya ay magising. Hindi niya maigalaw ng maayos ang katawan sapagkat marami yung sugat. Marami ring halamang gamot ang nakapatong doon. At ang mas ikinabahala niya ay ang tila pananakit ng kaliwang mata. Hindi niya maibuka yun, dulot ng pagkakabugbog mula sa boteng inihampas sa kanya ni na Jomar at Dodoy. Oh, gising ka na pala. Mabuti naman. Ay nako, pinakaba mo ako kagabi, iho. Kayo po bang
nagligtas sa akin? Oo, sa katunayan ay nandun ako kagabi dahil nangunguha ko ng mga kahoy na panggatong para ibenta ko. Tapos bigla ko na lamang narinig ang tawanan ng 2 lalaki sa di kalayuan. Bihira lamang ang napapadpad doon. Kaya sa kuryosidad, sinundan ko kayo kagabi. Kaya ayun, nakita ko kung ano ang nangyari. Maraming salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, baka bangkay na ako ngayon. Na nagpapalutang-lutang na lamang dun sa ilog. Walang anuman, iho. Maaari ko po bang malaman ang pangalan ninyo? Nora. Nora ang pangalan ko. Salamat po ulit, Ate Nora. Utang ko po sa inyong buhay ko. Wala yun, Manuel. O siya, kumain ka na. Pagpasensyahan mo na't malunggay lang ang ulam natin, ha? Hindi ko kasi kayang bumili ng karne. Ayos lang po ito. Maraming salamat po talaga. Aabutin na sana ni Manuel ang maliit na mangkok pero pinigilan siya ni Nora. Sinubuan siya ng babae at pagkatapos ay pinagpahinga. Gustuhin niya mang umuwi ngunit hindi niya magawa dahil nahihirapan siyang tumayo at hindi siya makapaglakad ng maayos. Makalipas ang ilang araw, nasa kubo lamang siya ni Nora hanggang sa makabawi na siya ng lakas. Nais niya mang tawagan ng tiyahin at asawa ay hindi niya magawa dahil naiwan sa farm ang kanyang cellphone. Bukod pa ron, wala ring cellphone si Nora na maipapahiram sa kanya. Sabado na po kasi bukas, kailangan ko na pong umuwi. Baka po mag-alala yung asawa ko at saka yung tiyahin ko. Sige, bukas ihahatid kita sa inyo. Sigurado ka bang kaya mo na? Yang kaliwang mata mo, kailangan mo yang ipa-check up. Pakiramdam ko po, bulag na yata itong kaliwang mata ko. Pero wag po kayo mag-alala. Ang mahalaga po ay buhay ako. Paano naman yung binti mo? Parang nabali na yata ang buto niyan. Naigagalaw ko naman po itong isa. Ang importante po talaga ay makauwi na ako sa amin. O siya, bukas, sa ngayon ay magpahinga ka na lang muna dyan. Matapos sabihin yon ng babae, iniwan niya na si Manuel na nakaupo sa kawayan na upuan habang hawak-hawak ang kahoy na ginawa niyang tungkod upang makapaglakad. Kinabukasan, 5:00 pa lang ng umaga ay nasa kalsada na sila na nag-aabang ng tricycle para masakyan. Nakatalukbong noon si Manuel upang ikubli ang pagkakakilanlan at pag-iingat din kung sakaling dumaan sina Jomar at Dodoy. Nang makarating sa bahay ni Manang Inday ay agad na nakita ni Manuel si Jinky na kalalabas lamang bitbit ang arinola. Sino po sila? Teka, Manuel, ikaw ba yan? Mahal ko. Sandali, ano nangyari sa'yo, ha? Mahabang kwento, Iha. Pwede bang sa loob na lamang natin pag-usapan? Sige po, pasok po kayo. Manuel, halika rito. Agad na inalalayan ni Jinky si Manuel papasok sa loob ng bahay. Sumunod naman si Nora na mabilis na isinarado ang pintuan. Nagulat naman si Manang Inday nang makita ang kondisyon ng kanyang pamangkin. Maluhaluhang nag-usisa ang matanda. Maging si Jinky na noon ay seryoso ang muka na nakatingin sa kanyang asawa. Inilahad naman ni Nora ang mga nasaksihan mula noong una hanggang sa pagliligtas niya sa lalaki. Kinuwento rin ni Manuel ang nangyari mula sa pang-aabuso at pang-aalipusta ni na Jomar at Dodoy, maging ang pagtatangkang pagtapos sa kanyang buhay. Bakit hindi mo kinukwento sa akin ang tungkol dyan? Manuel naman, sana nagsabi ka at saka lumipat tayo rito para magbagong buhay. Pero bakit ganito? Hindi ko naman inaasahan na aabot sila ng ganun eh. Ganun pa rin yun. Sana nagsabi ka, asawa mo ko eh. Tigilan nyo na yan. Ang importante ay buhay si Manuel. Nora, maraming salamat sa pagliligtas mo sa pamangkin ko. Walang anuman yun. O siya, uuwi na ako. Manuel, magpahinga ka't magpalakas. Tsaka magpa-check up ka rin. Salamat po talaga ng marami, Ate Nora. Bago po kayo umalis, kumain ho muna kayo. Salamat, pero doon ako sa bahay mag-aagahan.
Inihatid ni Manang Inday si Nora sa labas. Binigyan ng matanda ang babae ng mga gulay bilang pasasalamat sa pagliligtas nito sa kanyang pamangkin. Naiwan naman sa loob sina Manuel at Jinky na seryosong nag-uusap nung mga sandaling yon. Magbabayad yung mga hayop na yun sa ginawa nila sa'yo. Lagot sila sa akin. Makikita nila. Ha? Anong gagawin mo? Magpapakabruha. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ipaparamdam ko sa kanila ang hagupit ng ating paghihiganti. Anong hagupit? Naguguluhan ako sa'yo. Huwag mo sabihing babarangin mo sila. Hindi ka naman mambabarang tulad nung lola mo, hindi ba? Oo, pero tinuruan niya pa rin ako. Anong gusto mong gawin ko? Tumahimik na lang at hayaan sila sa ginawa nila sa'yo? Hayaan mo na lang na batas ang humusga at magparusa sa kanila. Ano? Ikukulong lang, tapos makakalaya rin at makakapanakit ulit? Ang mga taong ganyan, dapat tinuturuan ng leksyon, Manuel. Marunong kang mambarang, iha? Napalingon ang dalawa sa may pintuan, kung saan seryosong nakatingin sa kanila si Manang Inday. Ha? Opo, tinuruan po ako ng lola ko nung nabubuhay pa siya. Paano ba yan? Tutulungan kita. Basta maparusahan lamang ang may gawa nito kay Manuel. Po? Ayos lang po sa inyo na gumamit ako ng barang? Oo, basta magtusa lamang sila. Manang Inday, Jinky, ano ba kayo? Hayaan nyo ng batas na humusga sa kanila. Tumahimik ka, Manuel. Hindi na nakaimik pa si Manuel, bagkus ay hinayaan ang asawa at tiyahin na mag-usap. Tumawag din si Inday kay Isko at ibinalita ang mga nangyari. Galit na galit ang matandang may-ari ng farm kina Jomar at Dodoy nang malaman ang kanilang pinaggagawa. Saan kayo pupunta? Sa lugar kung saan namumugad ang mga demonyo may gawa niyan sa'yo. Ano? Jinky, delikadong gagawin nyo. Manang Inday, makinig naman kayo sa akin, oh. Pupuntahan namin sila roon para makita kung paano sila aarestuhin ng mga pulis. Pulis? Tumawag na ho kayo ng pulis? Ako, hindi. Pero si Isko, oo. Kaya humanda na ang dalawang yon. Ay siya, tumito ka lang, ha? Sasama po ako. Hintayin niyo lang po ako. Saglit lang. Manuel naman, huwag na matigas ang ulo. Dito ka na lang at magpahinga. Hindi ka nga makapaglakad na maayos eh. Baka mapahamak ka pa doon. Sige na, magpalakas ka na lang dito sa bahay. Napatango na lamang si Manuel at sinundan ng tingin ang asawa. Naghanda muna sina Jinky at Manang Inday bago umalis at nagtungo sa farm. Samantala, habang nakasakay sa tricycle ay hindi maiwasan ni Jinky na maikuyom ang kanyang mga kamao. Napahawak siya sa kanyang bulsa kung saan naroon ang isang kwintas na ipinamana pa sa kanya ng kanyang yumaong lola. Ang kwintas na yon ay sumisimbolo sa kanilang lahi na mambabarang. Ang palawit noon ay mukha ng kanilang sinasamba sa tuwing gumagawa sila ng ritual o orasyon. Ayos ka lang ba, iha? Malapit na pala tayo. Ayos lang po ako, Manang Inday. Kayo po. Ay, siya nga po pala. Mamaya kung may makita kayong maaari natin magamit sa pambabarang, kunin niyo po at ibigay niyo po sa akin. Katulad ng ano, iha? Pasensya ka na. Wala talaga akong alam tungkol sa pambabarang. Hindi nga ako naniniwala sa ganoon dati, pero ang sabi-sabi ay totoo raw yon. Pero huwag kang mag-alala. Naniniwala ako sa iyo, basta hindi mo lamang ikapapahamak yan. Huwag po kayo mag-alala, Manang Inday, lalo na't ang ating pinaghuhugutan ay ang magturo ng leksyon sa mga nagkasala at bigyan sila ng karapat-dapat na parusa sa salang kanilang ginawa kay Manuel. Mapanganib po ang pambabarang kung sama-sama kayong gagamitin laban sa mabuting tao dahil maaaring malupit ang balik nun sa akin. Mabuti naman kung ganon. Basta kung may maitutulong ako, sabihan mo lamang ako kaagad. Tanging pagtango lang ang isinagot ni Jinky bilang tugon sa matanda. Nang makarating na sila sa farm ay agad nilang inikot ang paningin at hinanap ang dalawang katrabaho ni Manuel na sina Jomar at Dodoy. Agad naman nilang namataan ang dalawang lalaki sa harap ng kubo kung saan masayang nag-iinuman habang naglalaro na naman ng baraha.
Galit na lumapit si Jinky at kasabay noon ay ang pagsipa niya sa lamesa, dahilan ng pagkatumba noon at pagkahulog ng mga bote ng alak. Hoy, baliw ka bang babae ka? Sino ka ba para mag-amok dito, ha? Buisit ka. Wala kang respeto. Ano bang kailangan mo? Tsaka paano ka nakapasok dito? Kumalma ka lang muna, Jomar. Ako nang kakausap dyan. Miss, ano bang kailangan ninyo? Pwede ba mag-usap tayo na mahinahon? Ang ganda mo pa naman, sayang. Napahinto sa pagsasalita si Dodoy dahil sa malakas na sampal ni Jinky na mas lalong ikinagulat ng dalawang lalaki. Aba, hoy, bakit mo ako sinampal? Wisit ka. Pinakiusapan na nga kita ng maayos tapos sasampalin mo lang ako. Maliw ka ba? Gusto mong makatikim nitong kabaw ko? Mga hayop kayo! Anong ginawa niyo kay Manuel, ha? Wala kaming ginagawa kay Manuel. Tsaka, yung lalaking yun, hindi na namin yun nakikita dito. Mag-iisang linggo na. Hindi ba, Jomar? Oo, totoo yun. Akala nga namin ay ayaw niya na magtrabaho dito eh. Mga sinungaling kayo. Amin kayo o hindi? Nababaliw ka na ba talaga? Ano bang pinuputok ng butsi mo, ha? At saka, anong sinungaling? Pwede ba umalis na kayo? Dodoy, palisin mo na yung mga yan dito. Magsasalita na sana si Dodoy, ngunit nagulat sila nang may dumating na mga pulis sa farm. Kasama noon si Isko na seryoso lamang ang muka. Anong ginagawa dito ni Sir Isko? At saka, bakit may kasama siya mga pulis? Magmamaang-maangan pa talaga kayo, ha? Siya, wag na kayong tumakas at nang hindi na magkagulo pa. Ano? Tumahimik ka nga, matanda ka. Wala kaming kasalanan. Buisit. Dodoy, takbo! Pagkatapos sabihin yon ni Jomar, kumaripas na siya ng takbo. Kasunod naman si Dodoy na tila nahihilo pa dahil sa kalasingan. Agad naman silang hinabol ng mga pulis. Mabuti na lamang ay naabutan sila at napusasan kaagad. Boss Isko, wala kaming kasalanan. Tumahimik ka, Jomar. Alam ko na ang mga kabulastugan na ginagawa niyo rito at pati na rin ang pagtangkang pagpatay kay Manuel. Ano? Wala kaming ginagawa kay Manuel. Maniwala kayo, boss. Gusto kong malaman mo na buhay si Manuel at alam na namin ang lahat-lahat. Buisit. Wala kaming kasalanan, sabi. Nagsisinungaling lang ang Manuel na yan. Siya pa talagang pinaniniwalaan nyo. Kami nga itong matagal na nag-aalaga nitong farm nyo. Marami pang pinagsasasabi si Jomar, ngunit nagulat silang lahat nang biglang bumula ang bibig ng lalaki. Kasabay noon ang pagsirit ng dugo sa kanyang ilong. Ganoon din ang nangyari kay Dodoy na ikinagulat ng mga kapulisan. Si Jinky naman, masama lamang ang pagkakatitig kina Jomar at Dodoy. Hawak-hawak niya nung mga sandaling yon ang kwintas na ginagamit niya sa pambabarang at ang isang bote na naglalaman ng pinong sanga ng balete, kamagong at tugas. May binubulong din siyang orasyon habang pinaparusahan ang dalawang lalaki gamit ang kanyang paningin, na noon ay may lumalabas na rin na dugo sa kanilang bibig. Ilang minuto lang ay isinaboy ni Jinky ang lahat ng laman ng bote. Pagbagsak ng mga yon sa lupa ay biglang umihip ang malamig at malakas na hangin. Sige na, dalhin nyo na ang mga yan. Pagkatapos sabihin yun ni Isko ay hinatak na ng mga pulis sina Jomar at Dodoy na ng mga sandaling yon ay nanlaban pa at pilit na kumakawala. Dahil sa pinaggagawa nila ay naiwan ng dalawa ang kanilang mga tsinelas na kinuha ni Manang Inday at inilagay agad sa bag. Si Jinky naman, kinuha ang dalawang damit na nakapatong sa magkabilang upuan na sa tingin niya ay pagmamay-ari ng dalawang lalaki. Itinago niya rin yon at isinilid sa plastik na kanyang daladala. Hinuli na sila. Ligtas na kayo. Ganoon din si Manuel. Marami pong salamat, Sir Isko. Walang anuman yon, Inday. At saka, hindi lang naman tungkol to kay Manuel, kundi pati na rin sa kasakiman ni na Jomar at Dodoy sa pangangalaga nila rito sa farm. Tama po kayo dyan, Sir Isko. Ay, siya nga po pala. Pwede po ba ako ulit humingi ng pabor sa inyo? Ay, sige lang. Ano ba yon? Medyo nahihirapan po kasi si Manuel sa paglalakad. Yung kaliwa naman niyang mata ay hindi na naibubuka. Tapos yung katawan niya puno ng mga paso ng sigarilyo at mga pasa. Pwede po bang
dalhin niyo siya sa ospital. Ay, mabutit sinabi mo kaagad yan. O siya, sige, tara na. Sumakay na kayo sa kotse para mas madali tayong makarating sa inyo. Nang makarating sila sa bahay, nadatnan nila si Manuel na nakaupo sa mahabang upuan sa labas. Nakayukuyon na tila iniinda ang pananakit sa tagiliran at maging ang mga braso na nagdudugo pa. Nagmamadali nilang dinala yon sa pinakamalapit na ospital at ipinagamot. Jinky, iha, ayos ka lang ba? Halika rito. Ayos lang po ako, Manang Inday. Nakakalungkot lang po talagang isipin na muntikan na mawala sa atin si Manuel. Maging ako man ay nag-aalala pero ang importante ngayon, siya ay ligtas na. Siya nga pala, ako na magbabantay sa kanya rito. Umuwi ka muna sa bahay. Hindi ba't parurusa mo pa yung 2 hayop na yon na siyang may gawa nito sa asawa mo? Hindi na po ako makapaghintay na magdusa sila, Manang Inday. Ikaw pa ang may gawa nung pagsusuka nila kanina ng dugo. Opo, ako po. Pero patikim pa lamang yon. Dahil mamayang gabi, sisiguruhin kong mas matindi pa rin ang dadanasin nila. Pagkatapos nilang mag-usap, umalis na agad si Jinky. Nagmamadali siyang umuwi at inihanda ang mga gamit sa pambabarang, maging ang kahon na naglalaman ng mga gamit na ipinamana sa kanya ng kanyang lola. Binuksan niya yon at inilatag sa sahig upang sa ganon ay maihanda na niya sa gagawing ritual. Kinagabihan, eksaktong 6:00, nasa loob ng madilim na kwarto si Jinky. Nakaluhod sa gitna ng mga kandilang kanyang sinindihan, habang sa kanyang harapan naman ay naroon ang isang santo na gawa sa kahoy. Nagsimula sa kanyang pag-oorasyon ang babae. Tumigil lamang siya pagsapit ng eksaktong 12:00 ng gabi, kung saan mas klaro ang liwanag ng dilaw na buwan. Nang maupos ang mga kandila ay naging madilim sa buong silid. Tanging ang sinag lamang ng buwan na tumatago sa bintana ang kanyang nagsisilbing ilaw. Kinuha niya ang tsinelas at damit na pagmamay-ari ng 2 tao na kanyang babarangin. Inilagay niya yon sa loob ng palanggana kung saan maraming halamang herbal at mga kahoy na katulad ng balete. Binuhusan din niya yon ng 2 bote ng langis na halos 3 dekada na ang tagal ng pagkakaburo. Walang tigil sa pagsasambit ng sagradong orasyon ang babae, habang sinasaboy ang mga dinikdik na pukyutan, garapata at putakti, maging ang kuko ng mga manok ay kanyang inihalo doon. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, sinindihan ni Jinky ang laman ng palanggana. Nagdulot yon ng mahinang pagliyab. Unti-unti ring tinupok ng apoy ang damit at tsinelas na naroon, na ikinangisi lamang ng babae. Nilagay niya rin ang papel na may pangalan ni na Jomar at Dodoy, kasabay ng pagsambit ng mga salita na tanging siya lamang ang nakakaunawa. Samantala, sa kulungan, walang tigil sa pagmumura si Jomar habang sinusuntok ang pader. Insan naman ano ka ba? Umupo ka nga rito. Kagabi ka pa ganyan, nakakahilo na. Tumahimik ka dyan kung ayaw mong suntukin kita. Leche talagang buhay to. Buisit. Hindi naman natin alam na may sapusa palang buhay ng Manuel na yun. Sana tinalian na lang natin yun ng lubid sa leeg, tsaka pinalambitin sa puno ng mangga. Ang sakit ng lalamunan ko. Jomar! Hindi ako makahinga. Ha? Ang init ng katawan ko at saka ng binti ko. Parang may kuryente. Ang sakit. Jomar, tulungan mo ako. Agad na nilapitan ni Jomar si Dodoy, na nung mga sandaring yon ay may lumalabas ng dugo sa kanyang bibig, kasabay ang tila pagsusugat ng kanyang balat, na kalaunan ay may nagsilabasang nana na may halong maliliit na garapata. Nagulat na lang sila nang bigla na lang mabali ang binti ng lalaki. Ah! Dodoy, huy, ano pa nangyayari sa'yo?
Mabilis na tumayo si Jomar at tinawag ang mga pulis para sabihin ang nangyayari. Ipinaalam ang kalagayan ng kanyang pinsan na nung mga sandaling yon ay bigla na lamang bumulwak ang itim na likido mula sa kanyang bibig. Ilang sandali pa, binawian na ng buhay ang lalaki na ikinagulat ng lahat ng naroroon. Teka, saan niyo siya dadalhin? Sasama ako, pinsan ko yan! Hoy, palabasin niyo ako rito! Kahit anong pagpupumilit ni Jomar, hindi siya pinagbigyan ng mga pulis. Bagkus ay itinulak lamang siya ng mga yon pabalik sa kulungan. Makalipas ang 3 oras, mula nang ilabas ang bangkay ni Dodoy ay bigla namang nakaramdam ng panghihilo si Jomar. Unti-unti rin siyang nakaranas ng pananakit ng balat, dulot ng tila hindi maipaliwanag na pagkalmot ng kung anong hayop sa kanyang katawan. Nakaramdam din siya ng tila pamamaga ng kanyang paa. Nagkaroon yon ng bukol na pumutok din at kalaunan ay may lumabas na kulay itim na malapot na likido. May kahalo yung mga putakti. Nakahiga lamang siya sa sahig at nagmamakaawa sa mga kasamahan sa kulungan na siya ay tulungan. Ngunit nagbingi-bingihan lamang ang mga yon at nagbulag-bulagan sa kanilang nasasaksihan. Aray, ang kate! Ano to, pakiyutan? Hoy, tulungan niyo ako, mga bisit kayo! Humalakhak lamang ang mga nakakakita sa kanya, sapagkat wala namang kung anong hayop o insekto doon na katulad ng kanyang binabanggit. Sa mga lumipas na oras, parang lantang gulay na si Jomar, nakahiga sa sahig habang naliligo sa sarili niyang pawis at nana. Nilalangaw na rin siya ng mga sandaling yon, mabuti na lamang ay na-rescue siya at nadala sa ospital. Nung araw ding yon, pinutol ng doktor ang mga binti ng lalaki upang hindi na lumala at kumalat ang impeksyon. Ang ikinakasama ng loob ni Jomar ay ang unti-unting panlalabo ng kanyang paningin at sa lumipas na mga araw, tuluyan na siyang nabulag. Dinala rin siya sa mental hospital sapagkat tila nasisiraan na siya ng bait. Samantala, Grabe ang mga nangyari nitong nakaraang araw. Hindi pa rin ako makapaniwalang namatay sa barang ang Dodoy. Teka, Dodoy nga ba yun? Basta, grabe. Ang lupit mo, Jinky. Tapos yung isa ay nawalan na ng gana mabuhay dun sa mental. Hindi po ganun ang iniisip kong magiging kapalaran nila. Ngunit ang barang na po ang kusang gumawa ng paraan na siyang nagdikta ng sasapitin nilang dalawa. Masakit man hong isipin pero yun po ang pasya ng tadhana. Ang mga taong may dalisay na puso lamang ang makakaligtas sa barang ko, Manang Inday. At sa tingin ko, ang kabusilakan ng puso hindi nananahan sa kanilang kalooban, kaya sinapit nila mapait na pangyayaring yon. Kinakabahan ako sa kakayahan mo, Mambarang Iha. Natatakot ako na baka ikapahamak mo yan kapag pinagpatuloy mo pa. Hindi ko ho ito gagamitin sa kasamaan. Sa tuwing kakailanganin lang po talaga. At saka, wag po kayo mag-alala. Ibabaon ko na ang kalamang ito sa limot upang wala na masawi pa. Ay, siya nga po pala. Dadalhin ko lang po itong lugaw kay Manuel dun sa kwarto. Maiwan ko po muna kayo, Manang Inday. tanging pagtango lamang ang itinugon ng matanda kay Jinky, kasabay ng pagtapik sa balikat ng babae. Nabulag ang kaliwang mata ni Manuel at hindi na rin siya nakalakad pa. Kung kailangan niyang lumabas at maglibot-libot ay gumagamit siya ng wheelchair bilang gabay. Mapait din ang sinapit ng lalaki dahil sa ginawang panggugulpi sa kanya ni Jomar at Dodoy. Nagdulot din ng kapighatian sa kanya ang kawalan ng kakayahang makapaglakad. Ngunit sa tulong ng kanyang asawa at tiyahin, siya ay nagpapakatatag at lumalaban. Si Jinky binigyan ng puhunan ni Isko para makapagpatayo ng negosyo tulad ng sari-sari store. Dahil doon, may napagkukunan ng pangangailangan sa pang-araw-araw na buhay ang kanilang pamilya. Yon! Isa na naman pong malupit na kwento mula sa Kwentong Enteng. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan.
Huwag po tayo masyadong magpapakapagod, magpahinga kung kinakailangan, alagaan po natin ang ating mga sarili. At dahil dyan, meron tayong shoutout. Wala nang masabi si Enteng. Simulan na lang po natin kay Lent TV2. Hi po kay Chris Alcantara, kay John Esa, kay Thelma Carasawa, kay Zen Messina from Amadeo, Cavite. Hi po kay Christy Gaitan, Hani Austria, Lady Dam. Shout out po kay Estelita Bagares, kay Janet Castillo, kay Edgardo Fontanilla, kay Christine Guevara, Janaya Dagison, tama po ba yung pronunciation ko? Hi din po kay Noemi from Batangas, kay Luz Viminda Rapas at mga taga Caloocan. Hello po kay Janet Vergara of Pampanga from Jobert, San Juan. Hello kay Dimples Yumi. Hi kay Jasmine Vicente, kay Leng Crochet. Hi kay Rai, kay Cataleja Soto, kay OFW TikToker. Hi kay Romelyn Delfino, Sherlyn Gumansing, Lucy San Jose. Hi din po kay Marcos Balingasa, kay Mea Espiritu, Billy Ray, Jenny May, Ray Buendia from Lucy Buendia. Hi kay Cat Burglar Cutie, kay Desiree De Los Santos. Shout out kay Gay Somodio, kay Manisan Mamot Mapadtaya, kay Jessica Sobremonte, Jenny May Madriaga, Mamiliana Nalugon, Estela TV. Hi po kay Baby Dang Cordero, Alfreda Alano, Roslen Rodriguez, kay Cindy Pajo, kay Mayumi Cañete, Leia Tan, Rowena Magbanwa, Catalina Bertulfo. Hi po kay My Favorite Song Collection 2, Hala Application, Owner Heart, Maki at sa anak-anakan nilang magaganda at pogi from Arius Evangelio. Hi din po kay Gab Marco Balisbis, kay Febe Ranyada, Margie Banosong, Monica Nieves, Ami Biray, kay Yasmin Bautista, kay Roda, kay Jeneline Jacobe, kay Julieta Guevara, kay Renz Jamir Apollo. Hi din po kay Janice Delphine Ramirez, kay Sheila Banjola, kay Betty Velasco, kay Mayan Colyantes at kay Len Elizaga. Kung hindi ko po kayo nabanggit, may bukas, may isa-isang araw pa po tayo. Maraming salamat po mula sa Kwentong Enteng.